No! Shout out Doris Neri. You hard court. Because I want a nice fight despite mother father. Easy lang kayo. Cuadro Alas sinagot na ang mga nag-alala sa kanyang timbang para sa Neri fight. Sa gitna ng lumalakas na bulong-bulungan at pag-aalala ng mga fans tungkol sa kakayahan ng dating 3-division world champion na si John Riel Casimero na makukuha nga ba niya ang 122 pounds limit. Direktang hinarap ni Casimero ang kanyang mga kritiko at haters kaugnay ng kanyang preparasyon para sa napakalaking laban kontra yan kay Luis Pantera Neri ngayong April 18. Sa kanyang pinakabagong pahayag, tila hindi natitinag ang Pinoy pride sa kabila ng mga pressure. Easy lang kayo, lalo na yung mga haters ko, may ilang araw pa ako. Baka nakalimutan nyo, si Cuadro Alas ito, ani ni Casimero. Ayon sa kampo ni Casimero, puspusan ang kanilang training sa sariling gym niya upang masiguro niya na hindi lang ang timbang ang makuha, kundi pati na rin ang bilis at lakas na kailangan para itumba ang isang Mexican warrior tulad ni Neri. Patayan talaga to mga boss, gandang laban to, abangan nyo, dagdag pa ng buksingero. Naasahan ng bakbakang Casimero vs Neri ay magiging isa sa pinakamainit na laban ngayong taon na posibleng maging daan para sa muling pagtungtong ni Cuadro Alas sa world title stage. Samantala, final weigh-in ngayon sa Tokyo. Ngayong araw, March 14, 2026, formal nang magharap sa timbangan ang The Filipino Flash Nonito Donaire Jr. at ang Japanese rising star na si Rico Masoda para sa kanilang nakadagdang bantamweight collision. Sa gaganapin na weigh-in sa Tokyo, kapwa magpapakita ng magandang kondisyon ng pangangatawan ang dalawang boksingero sa edad na 43 anyos. Muling papatunayan ni Donaire na ang disiplina ay walang pinipiling panahon at nakakasiguro na makuha niya ang saktong timbang at handa para sa isa namang giyera sa ibabaw ng lona. Si Rico Masoda na kilala sa kanyang agresibong estilo at knockout power ay hindi rin yan magpapahuli. Magiging baka sa mukha ng batang Hapon ang determinasyong talunin ang isang alamat, habang si Donaire naman ay syempre maging kalmado lang yan, ngunit bakas na bakas ang killer instinct. Ang laban na ito ay hindi lamang pagsubok sa tibay ni Donaire, kundi isang pahayag sa buong mundo na The Flash ay hindi pa tapos at maibubuga pa para sa isa pang pagkakataon sa corona. Mga kwento, narito naman ang mga dahilan kung bakit kailangang nakatutok ang bawat Pinoy sa labang ito. Una, ang pagbabalik ng alamat. Sa boxing world, ang left hook ni Donaire ang tinuturing na death sentence. Marami ang nag-aabang kung muli ba nating makikita ang pagpapatulog ni Donaire sa isang batang kalaban gamit ang kanyang pinakapamusong sandata. Pangalawa, Pinoy pride versus Japanese rising star. Si Masoda ay tinaguri ang isa sa mga susunod na pambato ng Japan. Para sa mga Pinoy fans, ang laban na ito ay usapin ng dangal. Mapatunayan kaya ni Donaire ang old school brilliance ay higit pa rin sa new generation hype. Mga kakwento, matapos ang ilang setbacks, ang pagkapanalo rito ay maglalapit kay Donaire sa isa pang world title shot. Ito ang pagkakataon nating suportahan ng isa sa pinakadakilang buksingero sa kasaysayan ng Pilipinas sa kanyang posibleng huling pagtakbo patungo sa kampyonato. Kaya naman, huwag kukurap. Ang Donaire vs Masoda ay garantisadong aksyon. Suportahan natin ang ating alamat dahil buong Japan siguradong magugulat. Last one minute!
Sus, ano po? Tara. May kinakita ng puro. Uy! May kinakita ng puro. Gusto ng bag. Okay, nandun doon. Okay, now oras. Kamu, ipan suso pa. Ganun din pa. Oo. Wakman. Pero dito na ibang butang ko. Bata ko. Okay. Hey, hey, let's go! Papa, let's go! Papa, go! Let's go! Let's go! Go! Hey, that's it! Papa! Papa! Go! Go! Hey. Go! Go! Satu! Hey, go! Ngat ba? Go! Satu jam. Satu jam.